Mainit na balita. So sinulatan sa binawi ang kanyang US passport, mga palangga, na isnisyo sa pangalan niyang Eric Sylvester Tulfo noong August 6, 2021. Kaya di ba nung inappoint siya ni Bangag doon sa Department of, sa DSWD, hindi siya na-confirm? Remember that? Nag-executive session sila kasi Amerikano siya. Di ba pinag-usapan na natin yan? Amerikano siya sa pangalang Sylvester. Eric Sylvester Tulfo. So through investigation, di ba, yung pangalan niyang Eric Sylvester Tulfo na sinasabing ipinanganak doon sa kanyang passport record, hindi niya tunay na pagkatao. So ang nangyari doon, napatunayan na nagsisinungaling siya kasi doon sa kanyang visa na in-applyan niya na G2 visa application, mga kababayan, isinulat niya na ipinanganak siya noong August 10, 1963 sa Tacloban. So inamin niya doon sa G2 visa application niya. So sa makatuwid, mga kababayan, si Eric Sylvester Tulfo ay isa lamang, katang-isip, kapatid niya ba? I don't know, hindi natin alam. Ninakaw niya, pinalabas niyang sa Hawaii siya ipinanganak. Ito po yung mga politikong namumuno sa inyo. Ang bansang Amerika ay niloko. Nanakaw siya ng identity para makakuha ng US passport. Ang sabi ni Rizal, lumaban tayo at ipagtanggol natin ang katotohanan. Now, ano ang katotohanan? Pupunta na ako kay Erwin Tulfo. Nakita nyo na ba yon yung sulat? Teka, ito. Sulat kay Erwin Tulfo. Oh, okay. Anyway. Sa mga kababayan, may linabas tayong dokumento dito kahapon sa Boljakan sa Facebook na kung saan may dokumento ito, Embassy of the United States of America. Okay? Ito ay dated October 11, 2022. Okay, mamaya i-discuss natin yan. Kita nyo yan? O, papunta kay Eric Sylvester. Okay, ayan. So, ano sinasabi dito sa sulat? Nabasa nyo na ba yon? Okay, paano natin paniniwalaan ang bangag na gobyernong ito kung siya ay para sa katotohanan at para, di ba, nilalabanan nila yung fake news. Tayo daw ay mga fake news, ganun-ganun. Nag-upo siya ng isang Amerikanong pineke ang kanyang pagkatao. Doon sa sulat, mga kababayan, dito ng embassy. Sinulatan si Erwin Tulfo na binawi, basahin ko na lang. Okay? Binawi ang kanyang, sabi dito, the Department of State has revoked US passport number, wag natin kunin yung passport number. Oh, sige, sabihin na natin para accurate. Passport number 566701788 issued to you in the name of Eric Sylvester Tulfo on August 6, 2021, along with any other valid U.S. passport issued to you pursuant to the particular law, which provides that a U.S. passport may be revoked when it has been determined that the passport was obtained illegally, fraudulently, or erroneously. The regulation cited in this letter may be found at . So sinulatan sa binawi ang kanyang US passport, mga palangga, na isnisyo sa pangalan niyang Eric Sylvester Tulfo noong August 6, 2021. Di ba? Binabawi sa kanya kung ano pang mga dokumento niya na kasi yung mga US documents na yan, pagmamay-ari yan ng Amerika, ng US, mga palangga. So inisyuhan siya ng US passport. Kita ninyo? At based doon sa investigation, kasi binasa ko na yan kanina, di ba? Based sa pagsaliksik nitong immigration na ito, ay napag-alaman na si Tulfo ay nag-apply, si Eric dito, Eric Sylvester Tulfo, ang ginamit niyang pangalan, na nag-apply siya, mga kababayan, ng US passport, nag-grant siya ng US passport noong 1991, mga kababayan. Alright? 1991, May 24, 1991. 1991, tandaan no. Then after that, nag-apply siya, di ba? Hindi naman siya, imagine mo, once kasi ipinanganak ka sa Amerika, automatic, di ba, is
US citizen ka na. May birth certificate ka, tapos later on, pwede mong i-apply ng passport, US passport, like yung apo ko, birth certificate niya, then like, siguro mga after a year, kinuha namin siya ng passport kasi dapat magta-travel kami and everything, pero di naman siya nakalabas ng bansa. So anyway, pero si Erwin Tulfo ay ipinanganak noong what? 1960s. Okay? Pero kung ipinanganak siya ng 1960s, 66. Okay, dati tignan natin dito sa sulat. Okay? Ang sulat ng embassy. Okay. Kailan siya ipinanganak? Saan na yun? Okay. Doon sa Sylvester Tulfo, born December 30, 1965. Ipinanganak daw siya sa Hawaii. Magtataka kayo, no? Based dito sa pinorward sa atin na dokumento, 1965 siya, pinanganak daw siya sa Hawaii, pero kung nag-apply siya ng passport, 1991 lang. 65, 75, 85, ilan yun? 26 years, di ba? After, so kaduda-duda. But, kasi nung unang panahon, di pa naman digital, di pa natin alam kung ano yung mga pagproseso nung unang panahon, di ba? Nung mga 1990s, kasi hindi pa nga digital, mga kababayan. So ngayon, yun na nga, so nag-apply siya nung 1991, mga kababayan, ng US passport. Then, nung May 2024 siya nabigyan. Then after that, na-renew niya, after 10 years, 91, 2001, nag-renew siya ng kanyang passport. At binigyan uli siya ng US passport kasi nag-expire yung passport, di ba? Then from 2001, na-expire uli noong 2011. So, tandaan nyo, 1991, nag-apply siya, unang apply. Then 2001, nag-renew siya. Then 2011, ay nag-apply uli siya, nag-renew siya ng kanyang US passport. So ngayon, mga kababayan, ang ginawa niya, di ba? Nag-submit uli siya ng renewal. Ito bagong-bago, 2021. Kasi every 10 years, asa may passport ko? Every 10 years, yung ang passport na nag-expire. Every 10 years dito sa US. Ito yung passport ko. Kaya sandali lang. Baka mamaya 5 years lang yung sa akin. We'll see. Andito, tignan natin yung passport niya, yung palangga. We'll see may passport kung ano ang expiration. Kasi ito, dito, si Tulfo, okay, here's my passport. Okay, meron akong passport na yung merong pang land lang, yung card, meron ako niyan eh. Alright? So, where is that passport, darling? Oh, here we go. Okay, here. O, tama, 10 years. Okay? O, 10 years. Tama. So, mag-expire na pala. Hala, naku, malapit na pala ako mag-renew ng aking passport, mga hitad. Mag-expire na. But anyway, so, 1991, okay? Ang pangalan niya ay si Sylvester. Ano pangalan niya dito? Tingnan natin. Erich or Eric, na may parang mayroon spelling pa doon sa unahan. Erich Sylvester Tulfo. Yan po ang gamit niyang pangalan. 1991 siya nag-apply. Then, nag-renew 2001, then 2021. Nag-renew siya uli ng kanyang passport, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, naging successful ang kanyang renewal noong 2021. Imagine ninyo. Kaya di ba nung in-appoint siya ni Bangag doon sa Department of, sa DSWD, hindi siya na-confirm? Remember that? Nag-executive session sila kasi Amerikano siya. Di ba pinag-usapan na natin yan? Amerikano siya sa pangalang Sylvester. Erich Sylvester Tulfo. Pero lingid sa ating kaalaman, mga kababayan, sa lahat po ng gustong kumuha ng copy, nandoon po sa Facebook natin sa Boljakan. Nandoon po yung binabasa ko sa inyo. So imagine niyo 2021, nag-apply pa siya. Ang kapal ng mukha ni Winong Tulfo. Winong yan siya. Actually, friend ko yan sa FB. Nagko-comment yan. Malay ko ba na fraudster pala yung Julol na yan? Diba? Dating Duterte. Tapos sinira. Walang dangal. Diba? Alam niya bangag si Pangulong Duterte. Si Bangag Junior. Alam niya bangag si Marcos. Pero sige, pera-pera pa rin. So, eto, ipaliwanag ko sa inyo. Saka papasok lang. Nung nag-apply siya ng passport niya for the first time in 1991,
nakalagay doon sa record ay ipinanganak siya sa Hawaii. Okay? Ang birthday niya ay December 30. Okay? Ano yung birthday niya? Okay, tingnan natin dito sa document dito. Okay? So again, ang kanyang birthday ay December 30. Yeah, binanggit ko kanina. Okay? Okay, yeah. December 30, 1965. So ngayon, mga kababayan, pero ang totoo pala ditong kwento, hindi siya ipinanganak sa Hawaii. Ipinanganak siya ng August 10, 1963. Check natin sa kanyang Instagram kung kailan siya nag-celebrate. Hanapin nyo na ngayon, baka buray na. Okay, yan ang hindi ko nagawa. Ipinanganak siya August 10, 1963 sa Tacloban, Leyte. Bakit kamo? Bakit nalaman ng US Embassy o ng US government na si Erwin Tulfo or Erich Sylvester Tulfo ay hindi yung Tulfo natin sa Pilipinas? Fraud yun. Sino kaya si Erich Sylvester Tulfo? So through investigation, di ba, yung pangalan niyang Erich Sylvester Tulfo na sinasabing ipinanganak doon sa kanyang passport record, US passport, ipinanganak siya ng December 30, 1965 sa Hawaii nga mga palangga, hindi niya tunay na pagkatao. Bakit kamo? Kasi through that letter, nabasa niyo sa Buljakan, sinasabi na siya ay si Erwin Teshiba Tulfo na ipinanganak nga noong August 10, 1963 sa Tacloban City, dyan sa Pilipinas. So yung letter na to ay dated, okay. Ang letter na ito ay dated, dami kasing, okay. Okay. 2000, okay. Ayan. Ito. Itong letter na binabasa ko, October 11, 2022. So ngayon, mga kababayan, imagine nyo, yung mga inuupo ni Bangag ay mga fraudster. Di ba? Magnanakaw na mga pagkatao, mga kababayan. Kasi, nung June 27, 2022, okay, ay sinign voluntarily ni Tulfo, doon sa kanyang sa dokumento na siya ay ipinanganak noong kailan? Pinanganak siya ng August 10, 1963. Hindi siya December 10, 1965. Mga kababayan, grabe ang panluloko sa inyo. Pa-viralin nyo to. Nagba-viral na ngayon kasi libo na yata ang nag-share niya nung pinost natin sa Buljakan. Diba? Pangloloko talaga to mga kababayan kasi alam mo kung bakit? Nakasulat sa kanyang birth certificate. Okay? Mga kababayan, sa birth certificate niya, okay? Na siya talaga ipinanganak ng October 10, August 10 pala. August 10, 1963. Why? Kasi nung ni-revoke, okay? Nung ni-revoke na ng US, anong date to? Diba? October 11, okay, na-revoke, okay, anong date? Yeah, June 7, the following reversive. June 27, 2022, ayan isinorender niya yung kanyang original US passport na nirenew niya nung 2021, taong 2021, kasama yung kanyang social security card. Okay? So ano ang nangyari? Nung September 14, 2022, mga kababayan, dahil nga siya ay di ba, inappoint nga siya ni Bangag, di ba, sa DSWD, di ba, na hindi siya na-confirm. Dahil ni-revoke yung kanyang US passport at isinorender niya sa embahada ng US dyan sa Pilipinas noong June 27, 2022, kinailangan niyang mag-apply ng kanyang visa na, US visa. Kasi pupunta siya ng Amerika. September 14 siya nag-apply. So June niya sinurrender yung kanyang US passport. Then September 14 of 2022 ay nag-apply siya ng visa. Ano yung visa na in-applyan niya? G2 visa. Ano yung G2 visa? Ito yung mga pang-politiko, mga politiko, yung may mga what do you call it? Mga nasa gobyerno na meron silang mga like
diplomatic tsuva sa mga bansa. So nag-apply siya ng G2 visa. So ang nangyari doon, napatunayan na nagsisinungaling siya kasi doon sa kanyang visa na in-applyan niya na G2 visa application, mga kababayan, isinulat niya na ipinanganak siya noong August 10, 1963 sa Tacloban. So inamin niya doon sa G2 visa application niya. So sa makatuwid, mga kababayan, si Erich Sylvester Tulfo ay isa lamang katang-isip? Kapatid niya ba? I don't know, hindi natin alam. Kasi pinalabas niya eh. Di ba yung mga accent ng mga Tulfo, akala mo mga Americanized, mga peking Amerikano. Peke na yung pagkatao. Tandaan ninyo, pinalabas niya na nung doon sa kanyang US passport, ilang taon niyang niloko ang Pilipinas at niloko yung sarili niya at niloko niya ang gobyerno ng Amerika nung nagnakaw siya ng identity kay Sylvester Erich or Eric. Pero alam ko ang pronounce, pwedeng Eric or Erich, depende sa trip mong pronunciation. Ninakaw niya, pinalabas niyang sa Hawaii siya ipinanganak. Kasi nung unang panahon, hindi pa po ganun ka higpit yung mga, yung mga mga documentation na yan. Nakakalusot nga yung mga pulburon sa eroplano, nabibitbit, di ba? Nung unang panahon, kaya nung mga 1970s, 80s, yung kartel mula sa iba't ibang mga bansa nakakapasok sa Amerika talaga. Even naman ngayon, nakakapasok ng ganun-ganun lang kahit sa eroplano. So yun yung ginawa ni Erwin Tulfo. So manang-mana siya kay Bangag na peke ang education, peke ang diploma, peke lahat. So, di ba? Friends with the same kapiki-pikian, di ba? Flock together. Ito po yung leader. They're not leader. Ito po yung mga politikong namumuno sa inyo. Ang bansang Amerika ay niloko. Nagnakaw siya ng identity para makakuha ng US passport. Baka dapat yung mga kapatid niya pa, si Rafi Tulfo. Ano kaya yan? Ano issue? May issue din ba sa kanyang passport? Baka mamaya hindi talaga siya si Rafi Tulfo. Baka iba rin ang pangalan niya. Kasi kung napaglalaruan nila ang sistema, naluloko nila ang mga napaglalaruan nila ang batas, mga kababayan. Magaling talaga sila pero nahuli din. Imagine mo, ni-revoke una, 'di ba? 2021, nagpa-renew pa siya, tapos dahil nabulilyaso siya at nahuli siya na hindi pala siya si Erich Sylvester. So, kinusa niyang sinurrender ang kanyang US passport at Social Security. Alam nyo, ang nakikita ko dyan, kaya ayaw ini-hold niya yung kanyang US passport at yung kanyang Social Security, may benepisyo yan. Alam mo kung hindi siya nahuli, pag nagkagutom lang yan dyan sa Pilipinas, kunwari lang, pupunta lang yan sa Amerika, bibigyan niya ng aid ng government. Kaya ino-hold nila yung kanilang US passport niya, yung US passport niya at ang kanyang Social Security. Kung nakapagtulog siya, nakapagbayad siya ng taxes niya for 10 years, magkakapension siya sa pagtanda niya. Imagine nun, niloloko kayo. Kung makaarte. Sino na? Kailan ba wait a minute. Kailan nag-assume? So kung June okay na. Hindi na siya Amerikano, no? So si Bangag na unaupo ng July 1. Okay? So ibig sabihin talagang niloko kayo. It's the same thing na pag-appoint ni Bangag Jr. sa pamangkin ni Lisa kay Paul Soriano na Amerikano din. My God, mga kababayan, mga palangga ko. Yung asawa ni Tony Gonzaga ay pinanganak dito sa Glendale, California. Somewhere here. Baka magkamali ako ng city. California. Ibinabrag pag nagta-travel sila, even sa government travel nung nandoon pa siya, di ba? As advisor ni Bangag. Binabrag niya na blue passport siya. Ilang beses kayo lulukuhin ni Bangag? Putang ina, kumilos na kayo. Inapoint si Soriano, Amerikano. Si Tulfo, Amerikano, pero fraudster. Ilan pa ang mga Amerikano na hindi natin alam na in-appoint? Remember, Perfecto Yasay, the late Perfecto Yasay, hindi yun na-confirm because of the same thing. Inano ba? Tinolerate ba ni Duterte yon? Hindi. Kasi may nakitang something na hindi, Di ba? May something na, may illegal.
Okay? Pero si Bangag patuloy na nag-a-appoint ng mga sinungaling, mga kawatan. Look at Michael Ma. In-appoint na special envoy to China na hindi inulat ng media. Hindi nga natin alam kung Chinese yan. Citizen. See? Saan kayo? Kailan kayo kikilos? At si Tulfo huling-huli dito sa dokumento na ibinigay sa atin. Na nagba-viral na ngayon, nagginago niya. Nagnakaw siya ng identity, mga kababayan. Dahil nag-apply siya ng G2, yun nga, yung G2 visa na sinasabi natin kanina, na-booking ang lolo mo dahil isinulat niya na siya ay ipinanganak sa Tacloban, Leyte at hindi sa Hawaii. Oh my God, mga kababayan, saan kayo pupulutin? At ngayon nagjadyaan, ginawang congressman as representative, ganun-ganun nila kayong babuyin. Ganun po kayo balahurain ng mga bangag na namumuno sa inyo. Nakita nyo? Ano gagawin nyo ngayon? Ngayon, ang budget aprobado, sabi ko nga, ita-transport na yan through cryptocurrency. Saan kayo pupulutin, mga kababayan? Erwin Tulfo, ang kapal ng mukha mo. Anong impact nito? Wala siyang credibility. Ngayon, tatakbo pa siya ng Senado? Boboto nyo pa? Disqualified na dapat yan. Fraudster. May dokumento. Yan dapat ang pinag-uusapan sa Kongreso. Dapat inalis na yan. Pagpapaliwanagin, dapat yan ang panoorin natin kung paano siya gisahin dyan sa Kongreso. Pero hindi yan mangyayari kasi magkakasabwat ang mga buwaka ng Genemes. Ngayon, galit kayo kay Marlica? Dahil in-expose natin, kahit kapalit buhay ko, galit kayo dahil yung mga idol nyo, mga baghak ka mo, mga linti, namin kayo pang gurgurun. Mga diho-di punggol. Galit kayo? Bakit kayo nagagalit sa akin? Bakit? Tangay na. Niloloko kayo ng bangag. Nag-a-appoint ng mga Amerikano, ng mga adik. Hindi nyo ba pansin rampant ang pagnanakaw nila? Wala silang pakialam. At now, ngayon, ulit-ulitin ko, naggawa ng resolusyon ang mga buwaka ng Inang Huwad Committee para tayo ay targetin dahil nagpo-post tayo sa kanilang mga katiwalian. Kung nandiyan lang ako, baka ipatawag na naman ako dito. Iti-twist na naman nila yon. No, hindi yan totoo yung mga papel na yan. But we can verify that. Okay? Very legit yung dokumento. Actually, nag-ano na ako sa Freedom of Information. Kukuha ko ng dokumento ko. Erich Rocky Balboa Stallone. Sabi ni Minda Diaz. Okay? My God, mga kababayan, saan tayo pupulutin ito? Automatic dapat disqualified yan si Erwin Tulfo. Mahiya ka, Tulfo. Alam mo kasi, masyado kang ganid. Greedy ka eh. Hindi ka na sana nabuking. Diba? Kung ikaw ay nakontento sa buhay mo. Gusto mo pala mag-Amerika, paano yan ha? Pornada na ang iyong retirement dito. Well, in the first place, you're a fraudster.